Kabanata 81. Sa isang segundo lang, iwinagayway ni Goliath ang kanyang kanang kamay. Isang malakas na masamang espiritu ang bumalot, at ang mga agos ng maitim na pulang dugo ay bumulwak mula sa kanilang mga tiyan. Ah! Ang tiyan ko! Lumalabas na ang bituka ko! Iligtas mo ako! Sa isang kisap mata, ang 12 tao ay bumagsak lahat sa lupa, at ang kanilang dugo ay umagos na parang bukal. Walang pagbubukod, ang kanilang mga tiyan ay tila nakalmo ng mga kuko ng mabangis na mga hayop, at isang malalim at mahabang dagwang sugat ang lumitaw. May mga taong nalabas pa ang bituka. Napuno ng malakas na amoy ng dugo ang buong espasyo. Sa ilang sandali, ang buong sala ay tila purgatorio sa lupa. Ang dalawang babae, sina Fe at Susani, ay tumalikod at hindi nang ahas na tumingin muli. Tiningnan ni Goliath ang sugatang lalaki na umiiyak sa lupa. May ngiti sa kanyang mukha, na para bang hinahangaan niya ang kanyang obra maestra. Trash is trash. I haven't make a real move. It's just the beast spirit of the fierce beast's claws. I can easily deal with you. Sa mga oras na ito, si Waray, na sa wakas ay nakarecover na, ay biglang umungal, how dare you, Senyo, go against me. Huwag mong isipin na umalis dito ng buhay ngayon. Kapag pinatay kita, ang iyong anak ang magiging laruan ko. Uncle Goliath, tanggalin mo muna ang lumang bagay na iyon na may pangalang Tong, at ipaalam sa kanya kung ano ang mangyayari sa kanya kapag naging kaaway ko siya. Oo, young master. Tumango si Goliath, sinipa ang sugatang lalaki sa kanyang harapan, at hakbang-hakbang na naglakad patungo kay Senyo. Sa sandaling ito, ang mukha ni Senyo ay kasing putla ng isang papel, at ang kanyang mga kamao ay pumuputok. Sinong mag-aakala na ang 12 external strength martial artists ay hindi man lang magkakaroon ng pagkakataong lumaban kapag kaharap si Goliath. Napabuntong hininga siya sa kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Siya ay naglakbay sa mga ulap at hangin sa buong buhay niya, ngunit ngayon, siya ay ililibing dito. Ngumuso si Goliath, inilantad ang kanyang mapuputing ngipin. Haha, para sa kawawang bata, matapang kang maging kalaban ng young master. Nang matapos siyang magsalita, nagmula sa likuran niya ang nakakalibang na salita ni Lito. Para mapasaya si Young Master Wu, magiging kalaban kita. Matapang ka, Goliath. Nang marinig ito, tumigas ang mukha ni Goliath. Pagkatapos ay lumingon siya at tinitigan si Lito na may masamang tingin. Anak, ang yabang mo pa kapag malapit ka ng mamatay. Isang masasamang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Goliath. I wanted to deal with you after I killed this guy surnamed Tong. Dahil hindi ka na makapaghintay na mamatay, tutulungan kita. Nang makita ito, walang magawang umiling si Senyo. Lito, bakit ang tanga mo? Sa bilis mo, kapag pinatay niya ako, tumakas ka sana. Sa dictionary ko, walang salitang run. Sa harap ng mga nanakit sa pamilya ko, isa lang ang salita para sa kanila. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Lito, at isang malamig na liwanag ang sumabog. Pagkatapos ay iniluwa niya ang salitang, patayin. Pagkatapos noon, may kinuha siya sa kanyang mga braso. Nang marinig niya ang salitang, pamilya, bahagyang natigilan si Senyo, at may dampi ng init sa kanyang mga mata. Nang makita ni Goliath ang bagay na iyon, agad siyang tumawa ng malakas at mapang-asar na sinabi, laruan ba iyon ng bata? Don't tell me gusto mo itong gamitin para patayin ako. Lito, I think you're crazy. Sa kamay ni Lito ay isang maliit na punyal na inukit mula sa Fire Spirit Stones. Dahil ito ay gawa sa kamay, mukhang magaspang. Hindi lang iyon, maging ang talim ay mapurol. Nang makita ni Senyo ang punyal, napabuntong hininga siya. Dahil hindi ito matatawag na punyal. Natatakot siya na hindi niya kayang pumatay ng manok, lalo pa ang pakikitungo kay Goliath. Hindi niya maintindihan ang kakaibang pag-uugali ni Lito. Nagsimulang tumawa si Waray. Hahaha, Lito, ang tanga mo. Gusto mo bang pasayahin kami bago ka mamatay? Punyal din yan. Ang tanga mo. Enough, the farce is over. Boy, ilalabas ko muna yung bituka mo tapos ipapasa ko sa bibig mo. Titignan ko kung paano ka magyayabang. Pagkatapos noon, bigla niyang ipinakita ang kanyang malalaking pulang kuko at marahas na inatake si Lito. Ang iskarlate na kuko ay may dalang isang malakas na duguan na masamang espiritu. Nagbuo ito ng isang bagyo at gumawa ng isang matinis na pongol. Nang makita ang eksenang ito, naisip ni Senyo sa kanyang sarili, tapos na. Gayunpaman, mula simula hanggang wakas, ang ekspresyon ni Lito ay nanatiling kalmado habang walang pakialam na nakatingin kay Goliath, na umaatake na parang isang mabangis na tigre. Biglang bumungad sa kanya ang isang maliwanag na liwanag mula sa kanyang purong itim na mga mata. Sa isang pitik ng kanyang palso, ang punyal na Fire Spirit Stone ay lumipad mula sa kanyang kamay at tumusok patungo sa mukha ni Goliath.
Nang makita ito, natigilan si Gulayat sa una. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kanang kamay at hinawakan ang punyal sa kanyang kamay. Hahaha, little bastos, sa tingin mo ba makakasakit sa akin itong malalaroan? Tawa siya ng tawa. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding paghamak. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang mga salita ni Lito ay parang bolt mula sa asol, na sumasabog sa tuktok ng ulo ni Gulayat. Tama. Ang mga kuko ng Red-Clawed Lion ay talagang hindi masasaktan at hindi masisira. Sila ay matatawag na pinakamalakas na sandata. Gayunpaman, sa mundong ito, gaano man sila kalakas, mayroon pa rin silang likas na mga kaaway. Nanginig ang mga kalamnan sa mukha ni Gulayat nang marinig niya ito. Nagsalita siya sa mabangis na paraan, "Brat, anong katarantiduhan ang iyong binubulales? Hindi pa natatalo ang Escarlato kung kuko hanggang ngayon." Ganun ba? Bahagyang ngumiti si Lito. Ang kanyang boses ay kasing liwanag ng boses ng multo mula sa kamatayan. Naanod ito sa mga tainga ni Gulayat sa malamig na boses. Kung gayon, paano ang pagharap sa apoy ng halimaw? Boom! Bahagyang namutla ang mukha ni Gulayat, at ang kanyang berdeng mga mata ay puno ng takot. Paano mo nalaman? Ang natural na kaaway ng Red-Clawed Madlion ay nagmula sa Beast Flame ng Beast Realm. Ito ay isang bagay na kakaunti lang ang nakakaalam. Hindi inaasahan ni Gulayat na ang isang ordinaryong maliit na basura sa kanyang harapan ay makakaalam ng ganoong sikreto. Ngunit sa lalong madaling panahon, nawala ang takot sa kanyang mukha, at sinabi niya na may masamang ngiti, kahit na alam mo na ang Beast Flame ay ang likas na kaaway ng Red Claw, kaya ano? Mayroon ka ba nito? Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Nang siya ay tatayo na, isang alon ng takot ang bumangon mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Dahil malinaw na naramdaman niya na biglang tumaas ang temperatura ng punyal sa kanyang kamay. Sa kabilang banda, nanunuya si Lito at walang pakialam na sinabi, "Paano mo nalaman na wala akong demonic fire?" Bago niya matapos ang kanyang mga salita, nagbago ang mukha ni Gulayat at umungal siya, "Nako." Gusto niyang itapon ang punyal. Gayunpaman, huli na. Ang dagger ay biglang pumutok sa pulang ilaw, at isang dugo pulang apoy ang bumalot sa kanang kamay ni Gulayat sa isang kisap mata. Ah! Yung kamay ko! Sumigaw si Gulayat ng malungkot. Parang hysterical na baliw, nadapa siya at natamba ang hindi mabilang na upuan at kabinet. Sa isang kisap mata, naging abo ang kanyang dambuhalang kamay na ipinagmamalaki niya. Tumingin si Gulayat sa kaliwa at kanan. Mabilis niyang kinuha ang vase sa tabi niya at ibinuhos ang tubig sa apoy. Gayunpaman, ang demonic fire ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng paghinto. Mabilis itong kumalat sa itaas ng kanyang braso at umabot sa kanyang balikat sa isang kisap mata. Hindi. Nang makitang kumakalat na ang apoy sa kanyang katawan, nang agit ang kanyang mga ngipin, kumuha ng kutsilyo gamit ang kanyang kaliwang kamay, at tinadtad ng malakas sa kanyang kanang balikat. Fu! Ang kanyang kaliwang braso ay naputol, at ang dugo ay bumulwak na parang bukal. Kabanata 82. Ang maputlang mukha ni Gulayat ay napuno ng takot habang nakatingin sa braso na naging isang tumpok ng abo sa lupa. Dong! Dong! Sa malumanay at malalakas na hakbang, isang medyo manipis na figure ang lumakad papunta sa kanya. Sabi ko sa iyo, sa aking diksyonaryo, iisa lang ang wakas para sa iyo, mahinahong sabi ni Lito, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing dilim at malamig na gaya ng Netherworld. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay, at ang punyal na Fire Spirit Stone na nahulog sa lupa ay dahan-daang lumutang kasama ng kanyang kamay, na parang naiintindihan nito ang kalikasan ng tao. Nanginginig si Gulayat habang nakatingin sa kakaibang punyal. Tumalikod siya at sinubukang tumakas. Bahagyang ngumiti si Lito, at ang layunin ng pagpatay sa gilid ng kanyang bibig ay mas malamig pa kaysa sa talam. Parang kinakausap niya ang sarili niya, bumubulong. Kung gayon ang wakas ay, kamatayan. Sa salitang, kamatayan, biglang naputol ang kanang kamay niya patagilid. Kasabay nito, sa paggalaw ni Lito, ang pulang ilaw ng Fire Spirit Stone ay nagliyab at sumugod sa katawan ni Gulayat, naglalaslas ng husto. Hu! Kasunod ng mahinang tunog, biglang huminto ang mga yapot ni Gulayat. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwala. Ang kanyang mga mata ay kasing laki ng toro habang dahan-daang ibinaba ang kanyang ulo upang tingnan. Whoosh! Sa sandaling iyon, isang mahabang sugat ang lumitaw sa kanyang tiyan, at ang kanyang mga bitoka ay nahulog na parang tubig. Sa pagtingin sa lahat ng ito, ang berdeng mga mata ni Gulayat ay namumunga na parang lilipad sila palabas. Gusto niyang magsalita, ngunit kakaibang basag lang ang kanyang nagagawa sa kanyang lalamunan. Hindi ko inaasahan. Sa huli, nang sinabi lamang niya ang tatlong salitang ito, ang kanyang buong pagkatao ay nahulog sa isang pool ng dugo na may tunog ng dong.
Inalis ni Lito ang kanyang tingin mula kay Gulayat at ang mga sulok ng kanyang bibig ay namutla sa isang mapanuksong ngiti. This is your favorite way of killing. Now, you can be considered to have got your revenge. Pagkatapos nito, iniunat niya ang kanyang kamay na parang gumagawa siya ng magic trick, at ang punyal na bato ng apoy na espiritu ay bumalik sa kanyang kamay na may isang whoosh. First time kong lumaban, and I did a good job. Habang pinupunasan niya ang dugo sa punyal, nakangiti niyang sabi. Sa sandaling ito, ang tatlong tao ng pamilya Tong ay tulala. Tumingin sila kay Lito na para bang nakatingin sila sa isang immortal. Inilagay ang punyal sa kanyang mga bisig, hinawakan ni Lito ang kanyang ilong at walang magawang sinabi, may mga dumi ba ako sa aking mukha? Kailan mo sila nakita? Ubo, ubo, ubo. Biglang natauhan si Senyo at awkward na umubo. Lito, kanino mo natutunan ang iyong martial arts? Nagkibit balikat si Lito at sinabing casual, hindi karapat dapat banggitin ang isang country bumpkin. Ang mga kalamnan sa sulok ng kanyang bibig ay kumikibot ng marahas, at hindi napigilan ni Senyo na iikot ang kanyang mga mata sa kanyang puso. Walang maniniwala na si Gulayat ay tinuruan ng isang bansang bumpkin. Siyempre, sa puso lang niya napupuna ang mga salitang ito. Imposibleng sabihin niya ang mga iyon ng malakas. Marahil, kahit si Senyo mismo ay hindi napansin na ang hitsura ng paghamak sa kanyang mga mata ay hindi na katulad noong tumingin siya kay Lito. Sa halip na puno ito ng paghanga at pagmamalaki. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Fe, nako, nawawala si Waray. Tumingin sina Lito at Senyo nang marinig nila ang boses, nalaman lamang na walang bakas ni Waray sa sulok. Tiyak na sinamantala niya ang kaguluhan at nakatakas. Kinurot ni Senyo ang kanyang baba at sinabing. Bigla siyang parang may naisip, at nagbago ang mukha niya. Sinabi niya kay Lito, nako. Sa pagiging mapaghiganti ni Waray, tiyak na babalik siya para makaganti sa iyo. Mas mabuting humanap ka ng mapagtataguan. Tumaas ang isang kilay ni Lito. Magtago. Bakit ako magtatago? Hindi mo alam kung gaano kalakas ang pamilyang Wu, at maraming masters ng martial arts. Baka isa lang sa kanila ang ancient ghost hand. Kung gusto nilang mawala ka ng tuluyan, kahit todo out ang pamilya naming Tong, baka hindi ka namin maprotektahan. Nagmamadaling sabi ni Senyo, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabalisa. Ang kanyang mga salita ay hindi nagpakaba kay Lito. Bahagya siyang ngumiti at sinabing, kung gusto nilang sumama, halika. Kung dumating ang isa, papatayin ko ang isa, at kung dumating ang dalawa, papatayin ko ang dalawa. Ikaw. Natigilan si Senyo, ngunit sa kanyang puso, naramdaman niya na masyadong mayabang si Lito. Kahit na pinatay niya si Gulayat, ang Wu family ay nagtago ng napakaraming master. Kung sabay silang kumilos, ang buong lungsod ng Badok ay mababaligtad, lalo pa si Lito. Para kay Lito, tila hindi niya isinasapuso ang bagay kay Waray. Ang kanyang walang pakialam na tingin ay nahulog sa ina ni Fe, si Susan. Ubo, ubo, ubo. Tinakpin ni Susan ang kanyang bibig at muling umubo ng marahas. Namutla at namutla ang mukha niya. Tita, pwede po bang magtanong kung may pinakiusapan po kayo na gumamot sa inyong sakit? Biglang tanong ni Lito. Bahagyang natigilan si Susan at tumango. I've seen on countless famous doctors, but I can't tell why. Mahina raw ang katawan mo at mahina ang resistensya mo. Hindi ko alam kung ilang beses ka nang uminom ng gamot. Mahigit isang dekada na at hindi ka pa nakaka-recover. Haha, hindi naman malamig ang katawan mo. Ang pag-inom mo ng tonics na yan ay magpapalala lang sa kondisyon mo. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Lito habang inilagay niya ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod. Nang marinig ito, napuno ng pagtataka ang mga mata ni Susan. So, kaya mo bang gamutin ang sakit ko? Nang marinig ito, agad na humakbang si Fe at bumulong, syempre, si Lito ang pinakamahusay na doktor sa Central Hospital ng Badok City. Kahit si Professor Son ay lubos na humahanga sa kanya. Talaga. Sikat na si Professor Son na hinahangaan pa nga niya. Hindi ko akalain na sobrang galing niya sa murang edad. Hindi maiwasang tingnan ni Susan si Lito pataas at pababa. Habang tinitignan siya nito, lalo siyang nagustuhan. I knew it. Siguradong hindi masama ang lasa ni Fe. Si Lito ay hindi maipaliwanag na hindi sanay na papurihan ng kanyang mga nakatatanda. Tuyo siyang umubo at sinabing, likas kung mapapagaling ang iyong karamdaman, ngunit kailangan ko ng mga espesyal na sangkap ng gamot. Natatakot akong hindi ko ito magawa ngayon. There's no rush. Anyway, it's been a bad habit for more than a decade. There's no rush for these 2 days. Isang magiliw at magiliw na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Susan. Tumingin si Fe sa kanyang ama. Tay, hindi ka pa rin ba sumasang-ayon na kasama ko si Lito?
Ang marangal na mga mata ni Senyo ay dumaan kay Lito, at may bakas ng hindi nakukuhang pagpapahalaga sa kanyang mga mata. Ang martial cultivation ng binatang ito ay masasabing nakakakilabot, ngunit hindi naman siya mayabang. Sa kabaligtaran, siya ay magalang. Ito ay isang bagay na kulang ng maraming kabataan sa sandaling ito, at si Waray ay malayong maging kapareha niya. Huminga ng malalim, iwinagayway ni Senyo ang kanyang kamay. Forget it, forget it. Hindi na ako magtatanong tungkol sa inyong mga kabataan. Kung sa tingin ninyo ay bagay, tama. Ang mga salitang ito ay karaniwang pumayag sa mga salita ni Lito, kaya natural na maririnig ito ni Fe. Agad siyang natuwa at niyakap ang ama. Mabuhay ang aking ama. Tiningnan ni Senyo ang kanyang anak ng buong pagmamahal at walang magawang umiling. Ang isang matandang babae ay hindi maaaring panatilihin sa bahay. Sa pagtingin sa maayos at mainit na larawang ito, isang mainit na agos ang dahan-daang damaloy sa puso ni Lito. Bagamat siya ay nagpanggap na nobyo ni Fe at nagsinungaling sa kanyang mga magulang, at least naiwasan niya si Fe na pakasalan ang bastos na si Waray, na isang meritorin. Napagkasunduan nilang gamutin si Susan makalipas ang isang linggo. Magpapaalam na sana si Lito sa pamilya tung nang biglang nagmungkahi si Fe. Nay, tatay, hindi madali para sa iyo na pumunta sa Badoc City. Bakit hindi ko kayo ilibot? Lito, kailangan mo akong samahan. Siyempre, walang pagtutol sina Senyo at Susan. Sa kabaligtaran, medyo napahiya si Lito. Halos hindi niya naranasan ang pamimili kasama ang mga babae, ngunit talagang nakaka-stress na mag-shopping kasama ang mga babae at ang kanyang mga magulang. Well, kailangan ko bang sumama? Walang magawang hinimas ni Lito ang kanyang ilong. Mapaglarong kumurap si Fe. Boyfriend kita. Siyempre kailangan mong sumama, baka hindi maganda ang gawain. Tinitingnan ng matamis na mukha at ang pag-asa sa kanyang magagandang mata, hindi makatanggi si Lito, kaya kinailangan niyang tumango bilang pagsang-ayon. Pagkatapos nito, inutusan ni Senyo ang isang espesyal na tao na linisin ang eksena at ipadala ang mga nasugatan sa paggamot. Pagkatapos ay umalis ang pamilya. Kabanata 83. Sa isang high-end na tindahan ng tatak ng damit sa isang bagong shopping mall. Sa pagtingin kay Susan at sa kanyang anak na babae, na maingat na pumipili ng mga damit, nagkatinginan sina Lito at Senyo, at ang kanilang mga mata ay nagsiwalat ng bakas ng kawalan ng kakayahan na pagmamayari ng isang lalaki. Maya-maya lang ay pumasok na silang apat sa tindahan. May dalawang lalaki at dalawang babae. Ang isa sa kanila ay medyo may edad na lalaki at ang isa naman ay binata at isang babaeng nasa edad 40. Mukha silang matandang mag-asawa, at ang isa naman ay batang magkahawak kamay. Mukha silang magkasintahan. Ang mga damit ng apat na taong ito ay napaka-high-end, at ang kanilang mga ugali ay nakahihigit. Obviously, galing sila sa mayamang pamilya. Nang makita ng mag-asawang nasa katanghaliang gulang si Senyo, lumiwanag sa tuwa ang kanilang mga mukha. Ikinaway nila ang kanilang mga kamay at binati siya, "Oh Tong, nagkataon lang. Anong hangin ang humihip sa iyo sa Badoc City?" Bahagyang nagulat si Senyo nang makita ang lalaki, ngunit mukhang hindi siya masyadong masaya. Ngumiti lang siya ng magalang at sinabing, "Old sister, what a coincidence. It's nothing. I accompanied my daughter here." Ang mga boses ng mga taong ito ay umaakit kina Fe at Susan, na nasa hindi kalayuan. "Nice to meet you, uncle. Nice to meet you, tita." Matamis na ngumiti si Fe. "Naku Fe, matagal na kitang hindi nakikita. Lalo kang gumaganda." Ang nasa katanghaliang gulang na babae, si Lenny Laya, ay sumulyap kay Fe at nakangiting sinabi. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkukunwari. "Salamat sa iyong papuri, tiya," nakangiting sabi ni Fe. Sa isang tabi, ang anak ni Lenny, si Jingjing, ay napatingin kay Fe, ang kanyang mga mata ay puno ng paninibugho. Sa oras na ito, ang mga mata ni Lenny ay bumagsak kay Lito, at tinitigan siya nito pataas at pababa. "Old Tong, ito ba ang bago mong bodyguard?" Naninigas ang mukha ni Senyo at tuyong umubo. "Hindi." Ang mga salita ni Lenny ay nagpalungkot kay Fe. Siya, na noon pa man ay banayad, ay direktang sumigaw, "Hindi siya bodyguard. Ang pangalan niya ay Lito, at siya ang boyfriend ko." "Ano?" Sa sandaling sinabi niya iyon, si Alex Maten, Lenny, at Jingjing Maten ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala. "No way, Fe. Walang maganda sa pananamit ng lalaking ito. Paano ka nakahanap ng ganyang boyfriend?" Pinanangkitin ni Lenny si Lito na puno ng pang-aalipusta ang mga mata. Sa isang tabi, ang mga mata ni Jingjing ay kumislap ng labis na kaligayahan. Sinadya niyang tumaas ang boses niya at sumigaw, "Ma, ano ba ang pinagsasabi mo? Baka gusto ko ito."
Baka buntis ako at kailangang magkasama. Kilala ng pamilya Maten ang pamilya Tong sa loob ng maraming taon, kaya hindi sila magkaibigan. Ang pamilya Maten ay palaging gustong ikumpara sa pamilyang Tong sa bukas at lihim, lalo na't ang dalawang pamilya ay nagsilang ng mga anak na babae. Gayunpaman, mula pa noong siya ay bata, si Fe ay mas maganda kaysa kay Jingjing. Bukod dito, ang kanyang mga marka ay namumukod tangi. Habang lumalaki siya, mas maganda pa siya kay Jingjing. Ang kanyang background sa pamilya, hitsura, at pag-aaral ay lahat ay mas mababa kaysa sa kabilang partido, na nagpalungkot kay Jingjing. Nanaginip siya na isang araw ay matapakan niya si Fe sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi niya inaasahan na makakahanap si Fe ng isang mahirap na kasintahan. Natural, gusto niyang samantalahin ang pagkakataong ipahiya siya. Anong sabi mo? Hindi ganyang klaseng babae si Fe. Galit na galit si Susan kaya namutla ang mukha niya at walang tigil siyang umubo. Sa kabilang banda, hindi masyadong maganda ang mukha ni Senyo. Kahit na siya ay isang disenteng tao, ang mga salita ng mag-ina ay masyadong hindi kanais-nais pakinggan. Haha, huwag kang magalit. Diretso ang Jingjing ko. Kilala mo siya. Tara, ipapakilala ko siya sa'yo, ang fiancé ni Jingjing, si Robin Zhang. Tumawa si Alex, ngunit puno ng pagmamalaki ang kanyang mukha. Ang larangan ng negosyo ay palaging nalulula ni Senyo. Sa pagkakataong ito, maaari na siyang manalo sa isang round kasama ang kanyang manugang. Sa oras na ito, ngumiti at tumango ang binata, na humawak sa kamay ni Jingjing. Kumusta, Tiyo Tong at Tita? Ang pangalan ko ay Robin Zhang, ang fiancé ni Jingjing. Ang pamilya ko ay nagpapatakbo ng isang construction company. Hindi gaanong kita ang taunang kita. Mga 50 o 60 milyon lamang ito sa isang taon. Kahit na ang kanyang mga salita ay mapagpakumbaba, ang mga sulok ng mga mata at kilay ni Robin ay puno ng pagmamataas. Hinawakan ni Jingjing ang kanyang braso at sadyang sinabi sa mahinang boses, "Nako, mahal, huwag kang maging mahinhin. Tingnan mo ang kasintahan ni Sister Fe. Hindi ko akalain na makakakuha siya ng 50,000 o 60,000 sa isang taon. Kung ikukumpara sa kanya, mas maganda ka." Jingjing, paano mo nasasabi yan? Sumimangot si Robin at tumingin kay Lito. Siguro anong ginagawa ni Mr. Argel? Nahaharap sa gayong paghamak at pangungutya, hindi ito pinansin ni Lito. He shrugged his shoulders casually and said, "Sa kasalukuyan, wala akong gagawin." Puff! Nang marinig ito, direktang humagalpak ng tawa si Jingjing. Tumingin siya kay Lito ng may higit na paghamak. Tungkol naman kay Robin, ngumiti siya ng masama at sinabing, "Bueno, kung talagang hindi ka makahanap ng trabaho, maaari kang pumunta sa kumpanya ko upang magtrabaho. Hindi ko alam kung anong uri ng edukasyon ang mayroon ka at kung anong major ang iyong natutunan." Habang nakatingin sa 2 taong nasa harapan niya na walang pakialam, kinukot ni Lito ang kanyang mga labi at sinabing, paumanhin, hindi pa ako nakakapagkolehiyo. Ano? Dilat ang mga mata ni na Jingjing at Robin. Tumingin sila kay Lito na para bang tumitingin sila sa isang payaso. Para naman kina Alex at Lenny, hindi nila maiwasang matawa, ngunit sabay-sabay na kumunat ang noo nila at sinabing, "Oh, Tong, bukas ang pamilya mo, at kahit sino sa anumang klase ay maaaring pumasok." Ang mga salitang ito ay puno ng panunuya na si Lito ay kabilang sa mababang uri. Sina Senyo at Susan ay parehong hinatak ang mahabang mukha at nakahinga ng maluwag sa kanilang mga dibdib, ngunit wala silang mapaglagyan ng kanilang galit. Hindi pa nga ako nakakapasok sa university. Nako, medyo magulo. Alam mo, nag-recruit pa ng mga security guard ang kumpanya ko para humingi ng degree sa akin. Sinabi ni Robin na may panghihinayang, at pagkatapos ay idinagdag niya, pero dahil lahat tayo ay magkaibigan, maaari kang lumabag sa mga patakaran at maging isang security guard. Tungkol naman sa sweldo, babayaran ka ng iba ng 2,000. Para sa kapakanan ni Jingjing, bibigyan kita ng 2,000 at 500,000. Pagkatapos noon, buong pagmamalaki niyang tiningnan si Lito, naghihintay ng kanyang pasasalamat. Buong pagmamalaking sinabi ni Jingjing, "Lito, hindi ka pa nakakapagkolehiyo, kaya hindi ka talaga makakahanap ng trabaho. Huwag mong palampasin ang pagkakataong ito. Kung hindi kami magkaibigan ni Fe, hindi ka magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Pasensya na, mukhang mali ang pagkakaintindi mo sa salitang kaibigan." Sumulyap si Lito kina Robin at Jingjing, at ang kanyang mga mata ay labis na walang pakialam, na para bang nakatingin siya sa isang estranghero. Anong ibig mong sabihin? Bahagyang nagdilim ang mga mukha ni na Robin at Jingjing. I mean, you and I are not friends. Tsaka, ikaw. Walang ekspresyon ang mukha niya, at sobrang lamig ng mga mata niya.
Itinuro niya si Jingjing at sinabi ang bawat salita, ang babaeng tulad mo ay walang kabuluhan at mayabang. Hindi ka karapat-dapat na maging kaibigan ni Fe. Ang mga salitang ito ay sapat ng nakakagulat. Ang mga mukha ni na Robin at Jingjing ay napaatras sa isang iglap. Gayunpaman, hindi pa tapos ang mga salita ni Lito. Bahagya siyang ngumiti, at may bakas ng kasamaan sa kanyang ngiti. To be exact, ang pagsasabi ng salitang kaibigan mula sa bibig mo ay isang insulto lang sa salitang ito, kaya gusto kong sumuka. Ang kanyang mga salita ay maikli, makapangyarihan, at makakainsulto. Para silang dagandong ng kulog na nakakabigla sa puso at kaluluwa ng mga tao. Sa kabilang panig, ang mga sulok ng bibig ni Senyo ay nakakurbada. Tumingin siya kay Lito ng may pagpapahalaga. Kung hindi lang sa mukha niya, gusto niya talagang mapaungol, well said, very satisfying. Sa kabilang banda, mapula ang mga mukha ni na Robin at Jingjing. Nakagat talaga ng aso si Robin. Dahil pinagalitan ni Lito ng ganito, hindi na nakayanan ni Robin at galit na sumangot. Sa sumunod na segundo, isang itim na anino ang sumilay sa kanyang harapan, at biglang hinawakan ang kanyang leeg. Ang taong humawak sa kanyang leeg ay walang iba kundi si Lito. Sabihin mo ulit ang sinabi mo. Ang mga mata ni Lito ay kasing lamig ng yelo habang nagsasalita siya sa isang masamang tono. Kabanata 84. Ikaw. Bitawan mo ako. Ang mukha ni Robin ay namumula sa galit, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Mabangis siyang nagmura. Buong lakas siyang nagpumiglas, ngunit ang mga kamay ni Lito ay parang bakal na place. Kahit anong pilit niya ay hindi pa rin niya magawang igalaw ang mga ito. Sa kabilang banda, natigilan sina Jingjing at Alex. Hindi nila inaasahan na gagawa ng ganoong direktang hakbang si Lito. Parang baliw, sumigaw si Jingjing, "Hoy! Lito, ayaw mong mabuhay. Hayaan mo siya, o ako." Bago niya matapos ang kanyang mga salita, biglang lumingon si Lito at tinitigan siya ng malamig na mga mata. Ang tingin sa kanyang mga mata ay tila nagmula sa kamatayan, na may nakakatakot na lamig at layuning pumatay. Sa sandaling iyon, tila may kamatayan na bumubulong sa isipan ni Jingjing, kung magsasabi ka ng isa pang salita, magkakaroon lamang ng isang wakas, ang kamatayan. Ang iba pa niyang mga salita ay nakabara sa kanyang lalamunan at nilunok niya pabalik. Jingjing, ano bang nangyayari sa'yo? Nang makitang nasa masamang kalagayan ang kanyang anak, nag-aalalang tanong ni Lenny. Biglang natauhan si Jingjing at napagtanto na nanginginig ang buong katawan niya at natatakpan ng malamig na pawis ang kanyang mga palad. Halimaw! Halimaw! Umatras siya ng isang hakbang, at ang kanyang mga mata ay napuno ng takot habang nakatingin kay Lito. Gustong tumulong ni Lenny at Alex, ngunit natakot din sila sa mga tingin ni Lito. Sila ay natulala sa kinalalagyan at hindi ng ahas na gumalaw. Binawi niya ang kanyang malamig na tingin at walang pakialam na tumingin kay Robin, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Say that again. Ayoko nang maulit sa pangatlong beses. Pagkatapos noon, naglabas pa siya ng kaunting lakas sa kanyang kamay. Basag! 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 Ang tunog ng mga bitek ng buto ay nagmula sa leeg ni Robin, at ang kanyang mukha ay agad na namutla. Sasabihin ko sa'yo. Sasabihin ko sa'yo. Napaungol si Robin na parang baboy na kinakatay. Dahil kinurot siya sa leeg, parang napunit ang boses niya. Pang! Kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, si Robin ay bumagsak sa lupa na parang patay na baboy. Sabihin mo na. Dahan daw ang lumapit sa kanya si Lito. Naramdaman ng kanyang kakilakilabot na aura, halos matakot si Robin sa kanyang talino. Walang pag-aalinlangan, sumigaw siya, sabi ko kinagat mo ako na parang aso. Oh no, ako kinagat ko si Robin, ako ito. Nang huminto siya sa kanyang kinatatayuan, isang malabong ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Lito. Karapat-dapat kang magturo. Sa mahinang boses, lumingon siya at sinabi kay Fe, tumahimik na ang nakakainis na langaw sa wakas. Maaari kang magpatuloy sa pagbili ng mga damit. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Fe. Nang matauhan siya, bumungad sa kanyang magagandang mata ang malalim na pasasalamat at kaligayahan. Ang ginawa pala talaga nito ay para pigilan siyang mapahiya. Salamat. Bahagya siyang namula at sinabi sa mahinang boses. Nagkibit balikat si Lito, sumipol, at bumulong sa kanyang tainga, alam kong gwapo ako, ngunit huwag kang mai-inlove sa akin. Kalokohan, ayoko. Pumula ng pumula ang maganda niyang mukha. Pinadyak ni Fe ang kanyang mga paa at naglakad palayo. Hanggang sa makarating siya sa tabi ng kanyang ina ay bahagyang kumalma ang kanyang tibok ng puso. Hinawakan niya ang kanyang mga pisngi at nakita niyang napakainit nito na halos makagawa na siya ng pancake. Ang lalaking ito ay talagang walang salita para ilarawan siya.
Habang pinapanood si Fe na tumatakbo palayo sa takot, umiling si Lito na may ngiti. Sa sandaling ito, sinuportahan ni Jingjing si Robin. Mabilis na tumakas ang pamilya ng apat mula sa tindahan ng mga damit at pumunta sa isang sulok na hindi kalayuan. Damn it! It's all that Fi's fault. Siya ang nagpahintulot sa gay na iyon na gawin iyon. Nasira ang mukha ni Jingjing, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Madilim din ang mga mukha ni na Lenny at Alex. That poor guy dared to hit someone. He's so bold. Dapat turuan natin siya ng leksyon. Hinawakan ni Robin ang kanyang leeg at tumitig sa direksyon ng tindahan ng damit. Hindi na siya makapaghintay na maglabas ng 2 kutsilyo at saksakin si Lito hanggang sa mamatay. Haha, kung hindi ako maghiganti, hindi ako gentleman. Ang malas niyang makilala ako dito ngayon. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial ng isang numero. Hello, Manager Siang. Ako si Robin. Ako ay binugbog ng isang hooligan sa iyong lugar ngayon. Kumuha ng ilang mga tao upang harapin ito. Matapos makakuha ng positibong sagot mula sa kabilang partido, ibinaba ni Robin ang telepono, at pagkatapos ang kanyang mga mata ay puno ng kasamaan. Lito, hindi ka bakas indeks-indek. Mamaya, papaluhurin kita sa harapan ko at yumuko ng 100 beses. Tapos sisirain ko yung kuko ng aso mo. Pagkalipas ng 5 minuto, muling pumasok sina Robin at Jingjing sa tindahan. Mahal, gusto ko yung bag. Itinuro ni Jingjing ang isang mamahaling handbag at sinasadyang magsalita ng malakas. Sinulyapan ni Robin ang presyo at nang uuyam na sinabi, 20,000 lang. Bibili ako. Baby, pwede kang bumili ng kahit anong gusto mo. Hindi ako tulad ng ilang taong napakahirap na nakakabili lang ng mga paninda sa mga stall sa kalye. Sa sandaling ito, nakatayo si Fe sa harap ng kamisete ng isang lalaki. Bigla niyang naramdaman na kung isusuot ni Lito ang kamisete na ito, siya ay magiging napaka-energetic. Tinananggal niya ang damit na nakasabit, lumapit kay Lito, at nakipagkompetensya sa kanya. Nakita ni Jingjing ang eksenang ito. Bitbit ang bag na binili niya, pinipit niya ang bewang niya at napatakbo. Oh, tignan mo, itong bag ay binili ng fiancé ko. Hindi man lang kumurap ang mata niya sa 20,000. Ano sa boyfriend mo? Napakurap siya at ipinikit ang mga mata. Sorry, nakalimutan kong mahirap pala ang pamilya ng boyfriend mo. Kailangan mo siyang bigyan ng damit. Kahit na si Fe ay may mahusay na may pinag-aralan, siya ay hindi pa rin nasisiyahan na paulit-ulit na nalaman ng kabilang partido. Sapat na ba ang sinabi mo? Kailangan mo na bang pakialaman ang bagay sa pagitan namin ng boyfriend ko? Nanlamig ang mukha ni Fe, at bigla siyang ngumisi. O patuloy kang nagpapakita sa akin dahil pakiramdam mo ay napakababa mo sa iyong puso. Nang marinig ito, nagbago ang mukha ni Jingjing. Hindi niya inaasahan na si Fe ay basta-basta na lang magsasabi sa kanya ng pinakamalalim na iniisip sa kanyang puso. Humph! Bahala ka magsalita ng kalokohan. Saglit lang, hintayin mo na lang na umiyak. Ngumuso siya at naglakad palayo, paikot-ikot. Dahil sa mga salita ni Jingjing, medyo nag-alala si Fe. Tumingin siya kay Lito at nagtanong, ano ang ibig niyang sabihin ngayon? Nagkibit balikat si Lito at walang pakialam na sinabi, wala akong pakialam kung ano ang ibig niyang sabihin. Dumating ang mga Diyos para pumatay ng mga Diyos, dumarating ang mga halimaw para pumatay ng mga halimaw. Bago niya natapos ang kanyang sasabihin ay may ingay na sa pintuan ng shop. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng formal na suit ang agresibong pumasok kasama ang isang grupo ng mga security guard. Sino si Lito? Lumabas ka! Nakatayo sa tabi niya si Robin, nakakabugbog lang. Sa sandaling ito, matalim niyang tinitigan si Lito, at ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Sa sandaling ito, maraming mga customer sa tindahan na nagtinginan sa isa't isa ng may pagtataka. Pagkatapos ng ilang panahon ng katahimikan. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Nilaibot ng tingin ni Lito ang taong dumating. Ang kanyang tingin ay walang pakialam at walang emosyon. Kalokohan. Humakbang ang lalaking nakasot at ipinakita ang nameplate sa kanyang dibdib. I'm Choro Siang, the manager of this shopping mall. Did you just hit my friend? Tumingin si Lito sa paligid ni Robin nang walang pag-aalinlangan. Tumango siya at sinabing, oo, may problema ba? Ang pangungusap na ito ay halos nakapagluwa kay Choros ng isang subo ng dugo. Paano siya naging matuwid kapag may nabangga siya? Haha, masyadong malaki ang problema. I'll give you 2 choices. Either lumuhad ka at yumuko ng 100 beses sa kapatid ko. Hindi ka makakatigil ng hindi dumudugo, o tatanggalin ng mga tauhan ko ang braso mo. Naka-cross arm si Choro sa harap ng kanyang dibdib, parang isang big shot.
Proud niyang sabi, how about it? Pili ka. Kabanata 85. Ang ugali ni Choros ay mayabang. Nang makita ito, lahat ng mga customer sa paligid niya ay napatingin sa kanila. Ilang sandali, ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito. Kinagat ang kanyang mga labi, humakbang si Fe at nagpaliwanag, Manager Siang, maaaring may mga hindi pagkakaunawaan. Sa isang tabi, malakas na umungol si Robin, she's Lito's girlfriend, Manager Siang. Don't listen to her nonsense. Halatang halata na ang lalaking pinangalan ng Lito ay kinalabot ang nobya ko dahil maganda siya. Pagkasabi ko ng ilang salita, sinaktan niya ako. Nang marinig ito, tiningnan ni Choro si Fe ng pataas at pababa, at may matinding awa sa kanyang mga mata. Hoy, napakagandang babae, bakit ka nakahanap ng hooligan para maging boyfriend mo? Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Hindi ganoong klaseng tao si Lito. Naikuyom ni Fe ang kanyang mga kamao sa galit at bahagyang nanginag ang kanyang katawan. Bakit hindi tama? Sa oras na ito, isang matalim na boses ng babae ang dumating. Humakbang si Jingjing na may masamang tingin, biglang itinuro si Lito, at sinabing may pulang mata, siya nga. Hinawakan niya ang puweten ko habang walang tao. Nang marinig ito ng mga nakapaligid na customer, galit silang tumingin kay Lito, at hindi na sila makapaghintay na thereon siya. Para kang basura. Tama. Mabahong rogue. Nang marinig ang malisyosong mga salitang iyon, labis na nalungkot si Fe at patuloy na nagpapaliwanag sa lahat, hindi, nagsisinungaling sila. Huwag maniwala sa kanilang mga salita. Gayunpaman, halos walang gustong maniwala sa kanya. Nang nakaramdam ng desperada si Fe, isang malaking kamay ang biglang humawak sa kanya. Ang kanyang payat na malajade na kamay ay ganap na nakabalot dito, mainit at malakas. Bahagyang natigilan si Fe. Lumingon siya at sinalubong ang kalmado at magiliw na tingin ni Lito. Silly girl, hindi ka marunong tumugtog ng piano sa mga baka dahil hayop sila at hindi nakakaintindi ng lengguwahe ng tao. Mabagal niyang sabi. Gayunpaman, ang simpleng pangungusap na ito ay direktang nagpasabog kay Choros at sa lahat ng mga nanunood. Ano ba? How dare you call us beasts? Haha, ang yabang niya talaga. Tuturuan ko siya ng leksyon mamaya. Si Choros naman, sa sobrang galit ay nanginginig ang mukha. Puno ng galit ang mga mata niya. Well, parang ayaw mong uminom hanggat hindi ka nahihirapan. Sa sobrang galit niya ay natawa siya. Patuloy niyang itinuro si Lito gamit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay sinabi sa mga taong nasa likuran niya, Halkwang, kunin mo ang iyong mga tauhan at bugbugin siya hanggang mamatay. Huwag tumigil hanggang sa lumuhad siya at humingi ng awa. Isang matangkad na medyo may edad na lalaki ang lumabas mula sa kanyang likuran. Matipuno siya at pulang-pula ang mukha. Ang lalaking ito ay si Hulk, ang security captain ng shopping mall na ito. Ngumiti siya ng papuri kay Choros. Hehe, Manager Siang, tingnan mo ang sweldo ko ngayong buwan. Kinawian ni Choros ang kanyang kamay at sinabing, huwag kang mag-alala. Hanggat gagawin mo ang sinasabi ko, ipinapangako kong dodoblehin ang iyong sweldo. Hehe, maraming salamat, Manager Siang. Tumango si Hulk at yumuko, mukhang nasisiyahan. Pagkatapos, pinandilatan niya si Lito at mabangis na sinabi, anak, nahulog ka sa mga kamay ng iyong Master Hulk ngayon. Malas ka sa walong buhay. Pagkatapos noon, kinapa niya ang bulsa ng pantalon, naglabas ng dalawang bagay na parang metal, at dahan-daang inilagay sa kanyang mga daliri. Nang makita ng lahat ang ganoong bagay, hindi nila maiwasang mapabuntong hininga. Isa pala itong tinek ng kamao na bihirang makita sa palengke. Ito ay gawa sa matigas na metal. Kapag ito ay isinuot sa daliri, ang kabagsikan ng bawat suntok ng gumagamit ay maaaring tumaas ng 12-dosenang beses. Tsaka mas mabangis ang tinek. Maraming matutulis na tinek na bakal ang bawat buko niya. May isip na kapag nataman siya sa mukha ng bagay na ito, madidismaya siya. Klang! Klang! Idiniin ni Hulk ang kanyang dalawang kamao sa isa't isa at gumawa ng nakakatalim na tunog ng pagbangga ng bakal. Ang kanyang mga tingin ay dumaan sa payat na katawan ni Lito, na nagpapakita ng matinding pang-aalipusta. Anak, lolo, nagsasanay ako noon ng boxing. Kung tatayo ka dyan ng masunurin at hahayaan akong talunin ka, kaya kong itago ang mukha mo. Kapag hindi ka nakinig sa akin, kapag sinuntok kita, magiging pugad ng putakti ang mukha mo. Sa kabilang banda, si Robin at ang mga nanunood ay lahat ay nakatingin kay Lito na may malisyosong intensyon, umaasa na agad siyang bibigyan ni Hulk ng malakas na pambubugbog. Gayunpaman, ang mga sumunod na salita ni Lito ay nagulat sa lahat. A hornet's nest. Not bad. It's very creative. I like this idea.
Tumango si Lito na may interes. Kinapa niya ang kanyang baba na parang may iniisip. Ang pangungusap na ito ay direktang nakalilito sa lahat. Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Hulk, at ngumuso siya, "Anak, napakayabang mo. Kung gusto mong gawing pugad ng putakti ang iyong mukha, tutulungan kita." Sa sandaling sinabi niya iyon, sina Choros, Robin, at ang iba pa ay nag-echo, "Bugbugin mo siya, bugbugin mo siya." Namula ang mukha ng lahat sa excitement. Tila nakita nila na ang mukha ni Lito ay lubhang nawasak. Nang matapos siyang magsalita, sumigaw si Hulk at sinuntok si Lito. Ang suntok na ito ay napakabilis at malakas. No wonder isa siyang professional martial artist. Nagkatinginan sina Robin at Jingjing, at may bakas ng tagumpay sa kanilang mga mata. Pareho silang lahat ng iniisip. Hehe, Lito, hindi ka ba napakagaling ngayon? Pumunta sa kamatayan. Sina Fe at Lito ay magkatabi. Sa isang iglap, sumipol ang kamao ni Hulk. Ah! Sa sobrang takot ni Fe ay napapikit siya at napabulalas. Akala niya ay hindi niya maiiwasan ang suntok na ito. Gayunpaman, ipinikit niya ang kanyang mga mata at naghintay ng higit sa 10 segundo. Wala man lang gumagalaw. Maingat niyang iminulat ang kanyang mga mata, ngunit ang eksena sa kanyang harapan ay labis na ikinagulat niya kaya't hindi niya maisara ang kanyang bibig. Ang kamao ni Hulk, na 2 beses na kasing laki ng isang ordinaryong tao, ay huminto sa himpapawid na wala pang 10 sentimetro ang layo mula sa kanya. Ang manipis na kamay ni Lito ang nagpatigil sa kanya. Sa sandaling ito, ang mukha ni Hulk, na namumula na, ay naging pula dahil sa puwersang ginawa niya. Namumula ang mga ugat sa kanyang noo, ngunit ang kanyang kamao ay tila tumama sa isang makapal na bakal na plato, na hindi makagalaw. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nanunood ay tila tinamaan ng kidlat, at ang kanilang mga ekspresyon ay parang nakalunok lamang ng isang malaking langaw. How could it be? May pako sa kamay yung kabilang party. Hindi ba masakit ang kamay niya? Hindi siya tao ha. Gayunpaman, bago nila lubos na maipakita ang kanilang pagkagulat, lumitaw ang eksenang naramdaman nila na para silang tinamaan ng kidlat. Ikaw si Master Hulk, di ba? Napakawalang modo mo. Sa kaunting lakas, kahit pusa ay mas kayang lumaban kaysa sa iyo. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi. Sa pagtingin sa kanyang ngiti, sa hindi malamang dahilan, biglang nakaramdam si Hulk ng lamig sa kanyang puso, na para bang nahulog siya sa isang ice cellar, mula ulo hanggang paa. Biglang nanlamig ang mga mata ni Lito, at bahagyang idiniin niya ang kanyang mga daliri. Basag! Ang tinik na gawa sa pinong bakal ay nabasag sa hindi mabilang na mga piraso sa isang iglap at nahulog sa lupa na may kaluskos na tunog. Sa sandaling ito, ang malaking tindahan ay sobrang tahimik. Walang sino man sa mga nanunood na nanunuya kay Lito kanina ang nang-ahas na gumawa ng mga sarkastikong pahayag sa sandaling ito. Tinitigan siya ng mga ito hindi sa galit na mga mata, ngunit sa takot at sindek. Tumingin sa paligid at nakita ang mga reaksyon sa mukha ng lahat, sinabi ni Lito kay Fe, "Kita mo." Flop. Nanlambot ang mga tuhod ni Hulk at lumuhad siya sa lupa. Imposible. Ito ay pino mula sa pinong bakal. Paano ito posible? Para siyang natulala. Nakatitig sa mga pira-piraso ng suntok sa lupa, paulit-ulit niyang sinasabi na parang baliw. Hindi na kailangang makipagkompetensya pa. Sa sandaling ito, alam na niya sa kanyang puso na sa mga mata nitong binatang kaharap niya, malamang ay hindi pa nga kasing ganda ng basura. Kabanata 86. Si Hulk, na dating mayabang, ngayon ay nakaluhod sa lupa na may pagkalungkot sa kanyang mukha. Nang makita ito, lahat ng taong naroroon ay natigilan, na para bang mga estatwa ng bato, hindi gumagalaw. Para naman kay Robin at Manager Siang, ang kanilang mga mukha ay kasing putla ng patay na abo. Hindi nila akalain na ang payat at tahimik na binata na ito ay magkakaroon ng napakalakas na lakas. Maraming pares ng mga mata ang nakatutok kay Lito, ngunit tila wala siyang nakita, at kalmado pa rin ang kanyang mukha. Isang hakbang, 2 hakbang, mabagal siyang naglakad patungo kay Hulk. Nakaramdam ng matinding panggigipit, na parang may makapal na madilim na ulap na tumatakip sa kanyang ulo, nanginginig si Hulk, at ang kanyang mga mata ay napuno ng hindi maipaliwanag na takot. Huwag kang lalapit. Bitawan mo ako. Ang kanyang mga labi ay kasing puti ng papel, at hindi siya makapagsalita ng malinaw. Tumigil si Lito sa kanyang kinatatayuan at tumawa. Kung gayon, maaari ko bang tanungin kung ako ang nakaluhod sa lupa sa sandaling ito, pakakawalan mo ba ako? Natigilan si Hulk. Hindi niya inaasahan na magtatanong ng ganoon si Lito. Nauutil niyang sabi, ako. Ang mga labi ni Lito ay pumulupot sa isang nakakatakot na ngiti. Hindi mo alam kung paano gawin, kaya, hindi ko rin alam kung paano. So, hindi ko rin alam kung paano gagawin.
Ang mga salita ay parang nakakatakot na tunog ng halimaw, na direktang pumutol sa misteryo sa isip ni Hulk. Ang sumunod niyang sinabi ay natakot sa matipunong lalaki. Kanina mo pa nabanggit ang pugad ng bubuyog. Maganda talaga ang ideyang ito, kaya gusto kong makita kung talagang matatalo nito ang mukha ng isang tao ng ganoon. Sinulyapan ng mukha ni Hulk, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Lito. Hindi. Hindi. Namutla sa takot ang mukha ni Hulk. Tumalikod siya at sinubukang tumakbo. Hindi niya maisip kung ano ang mangyayari kung ang hindi makatao na lakas ni Lito ay dumapo sa kanyang mukha. Gayunpaman, nang makadalawang hakbang pasulong, bigla siyang huminto. Ikaw. Tumitig siya sa harapan, at halos lumuwa ang kanyang mga mata. Sa isang kisap mata, si Lito, na nakatayo sa likuran niya, ay lumitaw sa harapan niya na parang multo. Bago pa niya matapos ang sasabihin ay isang kamao ang tumama sa mukha niya. Pang! Ang malakas na ingay ay parang kulog. Si Hulk, na matangkad at malakas, ay lumipad paatras at ibinagsak ang isang hanay ng sabayta ng damit. Nagpumiglas siya, ngunit bago pa siya makatayo, nasa harapan na niya si Lito. Pang! Isa pang suntok ang ibinato, na mas mabangis at mabangis kaysa sa nauna. Pagkatapos ng suntok na ito, kalahating patay na si Hulk. Mahina niyang itinaas ang isang braso, para siyang nalulunod. Pang! Pang! Bang! Sunod-sunod na suntok, tumalsik ang dugo sa lahat ng direksyon, at napuno ng malakas na amoy ng dugo ang buong tindahan. Nang makita ang eksenang ito, namutla ang mukha ng lahat. Ngumisi sila na parang bawat suntok ay dumapo sa kanilang mga mukha. Sa kanilang mga mata, si Lito ay isang halimaw lamang na hindi alam ang pagod, walang katapusang lakas, at malupit at uhaw sa dugo. Passes. Hindi nakayanan ng iba ang ganitong madugong eksena, kaya yumuko sila at samuka ng marahas. Sa loob ng 5 buong minuto, walang paghinto ng 1 segundo. Nang binawi ni Lito ang kanyang kamao ng walang ekspresyon sa kanyang mukha, ang mga tao ay kakaibang nagunat ng kanilang mga leeg upang tingnan. Nang makita ito, tumindig ang balahibo ng lahat. Sa pool ng dugo, hindi gumagalaw si Hulk, at ang kanyang mukha. Hindi na iyon maituturing na mukha. Walang mata o ilong, ikiling niya ang kanyang bibig sa isang tabi. Para silang tumpok ng bulok na karne. Passes. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Manager Siang. Pagkatapos ng lahat, si Hulk ay isang kakilala niya. Nang makita ang eksenang ito, kumulo ang kanyang tiyan at diretsyong samuka. Si Robin, na nakatayo sa tabi niya, ay sumundot sa kanya na parang kahoy na tulos. Biglang bumaling ang tingin ni Lito sa kanya. Dahil tinitigan ng malamig na mga mata, biglang naramdaman ni Robin na ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tumigil sa pag-agos. Manager Siang, hayaan ang iba pang mga tao na magsama-sama at patayin ang taong ito. Malakas niyang sigaw. Ito. Nang makita ang nakakatakot na lakas ng kabilang partido, nag-alinlangan sandali si Charles. Mapang-uyam na sinabi ni Robin, ako ang business partner ni Mr. Zing. May sasabihin ako kay Mr. Zing sa dinner party sa ibang araw. Madali para sa iyo na ma-promote at makakuha ng sahod. Sa sandaling marinig ni Charles ang tungkol sa promosyon at pagtaas, agad siyang nabuhayan ng loob. Ano pa ang hinihintay mo? Bilisan mo at ibagsak mo ang halimaw na ito. How dare you act wildly in our territory? How dare you? Oo, Ginoo. Sa sandaling ito, nang makita ng mga security guard na ang kanilang nakatatandang kapatid na si Hulk ay pinalo ng husto, matagal na nilang pinigilan ang kanilang galit. Nang marinig ito, sabay-sabay na tumugon ang lahat. Sa isang kisap mata, 15 security guard ang pinalibutan si Lito ng sama-sama. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata at tumingin kay Manager Siang. Bilang isang sword manager, dapat ay naging considerate ka sa kumpanya, ngunit para sa personal na pansariling pakinabang, random mong inutusan ang iyong mga nasasakupan na gumawa ng masama. Hindi ka karapat-dapat na maging tagapamahala ng espada. Ang kanyang hindi maipaliwanag na mga salita ay nagulat kay Choro sa una, at pagkatapos ay humagalpak siya ng tawa. Hahaha, nakakatawa. Bastos, sino ka ba sa tingin mo? Sa tingin mo ba ikaw ang boss na makaka-impluwensya sa career ko sa isang salita lang? Ngumisi si Charles, puno ng pang-aalipusta ang kanyang mukha. Pagkatapos noon, diretso niyang iwinagayway ang kamay. Sige na patayin niyo na ang bastos na ito. Sa isang kisap mata, ang 15 security guard ay naglabas ng mga electric baton sa kanilang mga baywang, at bawat isa sa kanila ay nagpakita ng pagmamalaki sa kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, nakasimangot si Senyo na matagal nang nanunood. Dati, nang mag-isa sina Lito at Hulk, alam niya ang lakas ni Lito, kaya hindi siya nag-aalala. Gayunpaman, ang 15 tao sa kanyang harapan ay pawang may dalang electric baton.
Gaano man kalakas si Lito, malamang na hindi niya makayanan ang paghampas ng mga electric baton. Ang electric baton ay gumawa ng isang nakakatakot na tunog ng kaluskos. Nang malapit na silang sumugod dala ang electric baton, hahakbang pasulong si Senyo para pigilan sila. Gayunpaman, ang sumunod na nangyari ay nagpatigil sa kanyang mga landas. Ang figure ni Lito ay dumaan sa 15 security guard na parang multo. Biglang may malakas na ingay. Nagkatinginan ng 15 security guards na nagtataka. Nang makita nila ang mga electric baton sa kamay ng isa't isa, napuno ng takot ang kanilang mga mata. Ang bawat isa sa 15 electric baton ay nabasag sa gitna, nang walang pagbubukod. Paano ito posible? Lahat ng taong nakakita sa eksenang ito ay nagbago agad ang mukha, na para bang nakakita ng multo. Nagulat din si Senyo. Hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang lakas ni Lito. Wala pang isang kisap mata, 15 electric baton na gawa sa metal ang sabay-sabay na naputol. Isa pa, napakabata pa niya. Anong uri ng pag-iral na lumalaban sa langit ito? Ghost! Ghost! Ang 15 security guard ay hindi pa nakakita ng ganoong bilis. Nang matauhan sila, napasigaw sa takot, at tumakbo palayo. Sa pagmamasid sa mga tumatakas na security guard, walang ingat na ipinalakpak ni Lito ang kanyang mga kamay at malamig na ngumiti kay Charos. Manager Siyang, ikaw na. Ang 6 na salita ay tila nagmula sa Diyos ng kamatayan, at ang mukha ni Charos ay agad na naging mas pangit kaysa sa isang patay na tao. Haha, boy, mayroon kang ilang mga kasanayan, ngunit sa tingin mo ba ay talagang malakas ka? Biglang ngumiti si Charos, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at nagdial ng numero. Hoy, ako si Charos. May problema ako sa 16th floor ng mall. Pakipadala ang hukbo ng Zing family. Matapos matanggap ang tugon ng kabilang partido, iniligpit ni Charos ang kanyang telepono at nagpakita ng isang malupit na ngiti. Hihi? Munting bastos? This time around, patay ka na. Kabanata 87. Nang marinig nila ang pangalan ng Zing Family Army, lahat ng taong naroroon ay namangha. Hindi naman, ang Zing Family Army ba ang makakalaban sa regular na hukbo? Oo, sinabi na bawat isa sa kanila ay sinanay ayon sa lakas ng mga espesyal na puwersa. Ang kanilang kabagsikan. Nang marinig ang mga papuri, lalong naging proud si Charos. Hihi? Brat? Maya-maya, tatapakan ka nitong hukbong tigre at lobo hanggang sa ikaw ay isang tumpok ng buto. Sa loob lamang ng ilang minuto, naramdaman ng lahat na ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay nagsimulang manginig ng mahina. Maya-maya, may matunog at malalakas na hakbang ng militar. Sa bawat hakbang, tila may libu-libong kabayo na tumatakbo, at ang puso ng lahat ay nanginginig dito. Maya-maya, lumitaw ang isang team na nakaitim na uniforme sa harap ng lahat. Ang mga mukha ng lahat sa pangkat ay kasing tigas ng bakal, ang kanilang mga mata ay malamig at mabangis, at ang kanilang mga katawan ay kasing tuwid ng sibat. May mga 50 katao, at ang kanilang momentum ay mas nakakagulat kaysa sa 500 katao. Kahit na medyo malayo sila, ang malakas na aura na nanggagaling nito ay naging sanhi ng ilang mga nanunood na nahihirapang huminga. Napakalakas. Ito lang ang kanilang naramdaman sa sandaling iyon. Hehe. Lito? Pwede ka pa bang tumawa ngayon? Si Robin, na nakatayo sa gilid, ay tumawa ng masama. Tila nakita niya ang kalunos-lunos na eksena ni Lito na dinudurog ng pangkat na ito. May masamang tingin din si Jingjing sa kanyang mukha. Sinulyapan niya si Fe at sadyang nagtaas ng boses. Naku, mukhang may kapansanan ang boyfriend mo ngayon. Kung handa kang magsabi ng kaunting salita sa akin at maging masunurin, magsusumamo ako kay Robin. Baka hayaan na lang natin silang tamaan ako. Naikuyom ni Fe ang kanyang mga kamao at ayaw siyang kausapin. Matigas lang ang sinabi niya, naniniwala ako sa lakas niya. Ngumisi si Jingjing at sinabing, haha, gaano man siya kalakas, isa pa rin siyang walang kwenta sa harap ng sikat na hukbo na si Zing. Pero sinong nagsabi sa kanya na bata siya? Karapat-dapat siyang bugbugin hanggang mamatay. Tumahimik ka. Nang marinig ang pang-iinsulto ng kabilang partido kay Lito, hindi na makatiis si Fe. Sa sobrang galit niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Ang pag-uusap nilang dalawa ay naanod sa tenga ni Lito. Kinagat niya ang labi at hindi na nagsalita pa. Saglit, ang kanyang malamig na mga mata ay dumampi sa mukha ni Jingjing, at may bakas ng pagpatay sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, isang binata na may malakas na aura ang lumabas mula sa unang hanay ng Zing Family Army. Ako si Ruiz Zing, ang kapitan ng unang pangkat ng Zing Family Army. Sino ang naghahanap ng gulo? Ang kanyang mahigpit at malamig na titig ay tumama kay Charos habang siya ay nagtanong sa malakas na boses. Siya yun.
Tuwang-tuwa si Charles at agad na itinuro si Lito. It's this little bastos. Hindi lang siya nanligaw sa mga babae, kundi binugbog din si Hulk, ang kapitan ng mga security guard, hanggang mamatay. Captain Zing, turuan mo siya ng leksyon. Oh, dama po ang matalim na tingin ni Ruiz kay Lito. Ang matalim niyang titig ay parang isang mabangis na agila. Itinuro niya si Hulk na nakahiga sa isang pool ng dugo sa hindi kalayuan, at ang kanyang boses ay kasing lamig ng talam. Ginawa mo ito. Bakit? Ngumisi si Lito at itinaas ang kanyang kamay. May dugo pa rin si Hulk. Oo, ginawa ko. Bilang kapitan ng mga security guard, ako dapat ang may pananagutan sa seguridad ng mall. Pero ngayon, para sa kaunting tubo, hindi ko matukoy ang mabuti sa masama. Sa tingin mo ba dapat na akong mamatay? Shii. Nang marinig ito, biglang humagalpak ng tawa si Charles at sinabi kay Robin, ang tanga na ito, makatuwiran pa rin siya kapag malapit na siyang mamatay. Puno rin ng panunuya ang mukha ni Robin. Bilasan mo at magpakitang gilas ka, baka wala kang pagkakataon. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang mga salita ni Ruiz ay nagpatigil sa kanilang mga ekspresyon. Tama. He deserves to die. Tumango si Ruiz at sumagot sa mahinang boses. Pagkatapos, ikinawin niya ang kanyang kamay at sinabi sa dalawang sundalo ng Zing family, ialis si Hulk. Ipaalam sa mga tauhan at italaga siya bilang kapitan ng mga security guard. Oo, Ginoo. Ang dalawang sundalo ng pamilya Zing ay tumugon at lumakad. Ano? Natigilan sina Charles at Robin. Captain Zing, nagkakamali ka ba? Itong batang lalaki na nagngangalang Lito ang nararapat na mamatay. Magalang na tanong ni Charles. Pagkatapos ng lahat, ang status ng Zing Family Army sa Zing Group ay napakataas, at hindi sila madaling masaktan. Oh! Sumulyap si Ruiz kay Charles at ang mga sulok ng kanyang bibig ay kumarba sa isang malamig na ngiti. Sa tingin mo, paano natin siya dapat parusahan, Manager Siang? Nang marinig ito, puno ng pananabik ang mukha ni Charles. Tuwang-tuwang sabi niya, syempre babaliin ko ang mga kamay niya at ipapakautal siya ng 100 beses sa harap ng lahat. Tuwing sinasaktan ko siya, malakas ang ingay. Hindi sapat iyan. Bukod dito, hindi napigilan ni Robin ang pag-echo, kung hindi ka lalaban hanggang dulo, bawal kang bumangon. Tumalon-talon silang dalawa, sabik na naghihintay kay Lito na lumuhad sa harapan nila. Naramdaman din ng mga nanunood na gaano man kalakas si Lito, wala siyang pagpipilian kundi ang magpasakop sa napakalakas na kalaban mula sa Zing Clan. Gayunpaman, ang sumunod na sinabi ni Ruiz ay nagulat sa lahat. Nanatili siyang nakatingin kina Charles at Robin, pagkatapos ay tumango siya at sinabi sa malinaw na boses, kung ganoon nga, ano pa ang hinihintay mo? Lumuhad ka. Ano? Nagkatinginan sina Charles at Robin, at puno ng pagkalito ang kanilang mga mukha. Bakit? Ako ang may-ari nitong Pongjin Building. Puno ng galit at pagtataka ang mukha ni Charles. Napangiti ang mga labi ni Ruiz at sinabi niya sa malamig na boses, what is the project plan? Pagkatapos noon, bigla siyang tumalikod, hinarap si Lito, at sinabi sa malakas na boses, hukbo ng pamilya Zing, makinig ka sa akin. Pagbati. Sa sandaling ito, ang 50 sundalo ng Zing family ay tumayo at sabay-sabay na yumuko sa direksyon ni Lito. Sabay-sabay nilang sinabi, kumusta, Pangulong Argel? Napakalakas ng volume at momentum nito na tila yumanig ng 3 beses ang buong palapag. Ano? Sa pagtingin sa kamangha-manghang tanawin na ito, ang mga mata ng lahat ay napuno ng hindi paniniwala. Ang sikat na army ng Zing family ay sinanay ni Jinbin Zing, ang pinuno ng Zing Group. Bakit sila magiging magalang sa isang ordinaryong bata? Pagkabigla, pagkalito, takot. Lahat ng masalimuot na ekspresyong ito ay lumitaw sa mga mukha ni Charles at Robin. Sa kabilang banda, nagulat din si Senyo na nakatayo sa gilid. Sa orihinal, nagulat na siya na nagawang wasakin ni Lito ang Ancient Ghost Hand Beast, ngunit sinong mag-aakala na susuportahan siya ng mas malakas na puwersa? Umiling siya, ngumiti siya ng walang magawa at sinabi sa mahinang boses, hindi ko akalain na mababa ang tingin ko sa kanya. Sa sandaling ito, kumpara sa pagkagulat ng karamihan, si Lito ay mukhang napakalmado. Tumango siya at sinabi sa mga sundalo ng Zing family, sige, tumayo na kayo. Oo, Ginoo. Sa isang matunog na sagot, ang mga sundalo ng Zing family ay masunurin na tumayo. Nakangiti, hindi maiwasan ni Lito na isipin na dapat itong ituro ni Jinbin. Talagang maalalahanin ang matandang ito. Pagkatapos, nahulog ang kanyang mga mata kay Charles. Anong problema? Manager Siang, bingi ka ba? Di ba sabi mo dapat lumuhad ako at yumuko ng 100 beses, at dapat mong marinig ang tunog sa bawat oras? Kabanata 88.
Sa sandaling ito, ganap na natulala si Charos. Dahil ang Zing Group, natural niyang alam na ang ugali ng Zing Family Army ay kumakatawan sa ugali ni Jinbin. Ngayon, ang paggalang ng Zing Family Army kay Lito ay hindi bababa kay Jinbin. Pwede bang? Sa pag-iisip nito, bumigay ang mga tuhod niya at agad siyang lumuhod. Sa sandaling ito, kumislap ang figure ni Lito at bigla niyang itinaas ang kanyang kanang paa. Basag! Basag! Mayroong dalawang malulutong na tunog ng pagbitak ng buto. Bago pa makapag-react ang mga tao sa nangyari, narinig nila ang miserableng panaghoy ni Charos. Ah! Yung kamay ko! Ang kanyang mga kamay ay nabali mula sa kanyang mga palso sa pamamagitan ng isang sipa. Sa sandaling ito, mahina lamang niyang maibitin ang kanyang mga kamay. Nakatingin kay Charos, na nakapulupot sa sakit sa lupa, ang mukha ni Lito ay kasing lamig ng yelo. Ito ang sinabi mo kanina lang. Babuliin mo ang mga kamay ko. Ngayon, ibibigay ko sa iyo itong malaking regalo ng hindi gumagalaw. Sabi niya sa mahinang boses. Sa sandaling ito, mayroong 12 ng mga tao na nakatayo sa tindahan. Napakatahimik na naririnig pa nila ang paghinga ng mga tao. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon kay Lito. Sa kanilang mga mata, ito ay hindi isang tao, ngunit isang buhay na halimaw. Isang malupit, walang awa na halimaw. At ikaw? Tinikom ni Lito ang kanyang mga labi at ibinaling ang kanyang matatalim na mata kay Robin. Hindi ako makakatayo kung hindi ka lalaban hanggang dulo. Ito ang sinabi mo, at naaalala ko ito ng malinaw. Ang mga salita ni Lito, isang salita sa isang pagkakataon, ay parang isang mabigat na martilyo na bumagsak sa likod ng ulo ni Robin. Hindi ako naniniwala. You're just a loser. Stop pretending. Sigaw ni Robin, namumula ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, tumingin siya kay Ruiz at galit na sinabi, Mr. Zing and I are good friends. Madalas tayong kumakain sa hapagkainan. Kung masaktan ako ngayon, pangako magdurusa ka. Gayunpaman, bago nawala ang kanyang boses, isang malakas na boses ang biglang dumating mula sa hindi kalayuan. Sino bang matapang na naglalakas loob na mag-asal sa bahay natin? Sinundan ng mga mata ng mga tao ang direksyon ng boses. Nang makilala nila ang tao sa isang sulyap, agad silang nagbulungan. What the? Hindi ba si Jinbin Zing iyon? Oo, ang pinuno ng Zing Group. Hindi ko inaasahan na gagawa siya ng ganoong eksena. Mukhang maganda ito. Siguradong mapapahamak ang Lito na ito. Lumapit si Jinbin sa karamihan, itinuwid ang kanyang likod, at humakbang sa isang parisukat na paraan. Mukha siyang napakaranggal. Mabilis na lumapit sa kanya si Robin at iniunat ang kanyang kamay. Tuwang-tuwang sabi niya, Hello, Mr. Zing. Gayunpaman, sumulyap si Jinbin sa kanya at hindi man lang nag-abalang tumingin sa kanya sa pangalawang pagkakataon. Dumiretso siya kay Lito. Sumunod, gumawa siya ng isang hakbang na ikinagulat ng lahat. Hello, Mr. Argel. Bigla niyang ibinaba ang kanyang ulo, yumuko ng 90 degrees, at yumuko kay Lito. Boom! Naramdaman lang ng mga tao na saysubog na ang utak nila, at hindi sila makapaniwala sa nakita nila. Anong uri ng mundo ito? Bilang isang business tycoon sa Badok City, paano siya yuyuko sa isang bata na hindi pa lumaki at tatawagin siyang, Sir? Gumagawa ba siya ng science fiction film? Ang ilang mga tao ay patuloy na nagkukusot ng kanilang mga mata. I'm sure I've seen too many of them. Nag-ilusyon pa nga ako. Si Lito, sa kabilang banda, ay sumulyap kay Jinbin at tumango. Oo. Kahit isang salita lang ng tugon, sa wakas ay gumaan ang loob ni Jinbin at maingat na tumayo. Nagmura siya sa kanyang puso, siya ay isang matigas na tao na kahit na natatakot sa commander ng Poison Teeth Army, si Wei. Gaano man kabila si Jinbin sa mundo ng negosyo, hindi niya kayang saktan ang taong ito. Nang makita ang hindi kapani-paniwalang eksenang ito, ang mga kalamnan sa sulok ng mga mata ni Robin ay kumikibot ng husto, at ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Pero maya-maya, pinilit niyang ngumiti at humakbang. Mr. Zing, ako si Robin mula sa Siyang Company. Magkatrabaho pa rin tayo, at sabay tayong naghahaponan. Kumunat ang noo ni Jinbin. Hindi na niya maalala kung sino siya. Tumingin siya kay Lito. Mr. Argel, kilala mo ba ang taong ito? Nagkibit balikat si Lito. I guess so. Sinira niya ako sa pagsasamantala sa girlfriend niya at gusto pa niya akong yumuko at humingi ng tawad sa kanya. Nang marinig ang mga salita ni Lito, si Jinbin ay labis na nagulat kaya siya ay pawis na pawis. Pagkatapos ay tumingin siya kay Charos, na nakaluhod sa lupa, at naiintindihan niya ang nangyari. Mr. Zing, huwag kang makinig sa kalokohan nitong taunan. Nagmamadaling sabi ni Robin.
Gayunpaman, bago niya matapos ang kanyang mga salita, lumipad si Jinbin at sinipa siya. Damn it! Sino ka ba? How dare you show off in my name? Galit na nagmura si Jinbin. Pagkatapos, tumingin siya kay Lito at maingat na nagpaliwanag, Mr. Argel, hindi ko talaga kilala ang taong ito. May konting kooperasyon yata ako sa kanya, pero wala man lang akong impresyon sa kanya. Mangyaring huwag intindihin. Pagkatapos noon ay agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nag-dial ng numero. Hello, Secretary Chen, mayroon ba tayong kooperasyon sa isang siyang company? Now! Bilasan mo at kanselahin ang kooperasyon. At agad na maglabas ng anunsyo sa buong lungsod. Ang sino mang kumpanya na gustong mabuhay ay hindi pinapayagan na makipagtulungan sa kumpanyang ito. Kung hindi, huwag mo akong sisihin, ako si Jinbin Zing, sa hindi pagharap sa iyo. Matapos ay ang kanyang telepono, tumingin si Jinbin kay Lito ng may kaba. Mr. Argel, kontento ka na ba sa ginagawa ko? Well, okay lang ako, pero hindi ako malupit. Pinaikit ni Lito ang kanyang mga mata. Nang marinig ito, naramdaman ni Choros na parang basang-basa na ang kanyang damit sa pawis. Kung gagawin niya iyon, siya ay hahatulan ng kamatayan ng siyang company. Ito ay hindi sapat na malupit. Mukhang galit talaga siya. Sa pag-iisip ng posibilidad na ito, bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Parang may maghahirap ngayon. Sa oras na ito, biglang humakbang si Lito at naglakad patungo kay Choros. Si Choros ay tila nabaliw. Gumapang siya patungo kay Jinbin at umiyak, Mr. Zing, iligtas mo ako. Ako ang empleyado mo. Hindi na kita empleyado. Malamig na sinabi ni Jinbin, ilang araw na ang nakalipas, ang may-ari ng gusaling ito ay naging Mr. Argel. Siya ang tunay mong presidente. Ang mga salita ni Jinbin ay parang naghagis ng mabigat sa karamihan, at agad na nagkagulo ang lahat. Ha, ito. Totoo naman. Kung totoo ito, hindi ba masyadong mababa ang pananamit nitong si Lito? Si Jinbin mismo ang umamin, kaya hindi ito dapat peke. Hindi ko ine-expect na ganito kay Oman ang pamilya ng isang binata. Si Choros ay nagmistulang impes na lobo. Mapuro lang kanyang mga mata habang nakadapa sa sahig. Para naman sa pamilya ni na Robin at Jingjing, nabigla sila sa una, at pagkatapos ay ang kanilang mga mukha ay kasing dilim ng ilalim ng isang palayok. Tuluyan na ngang nawala ang dating paghamak, at ang pangit ng mga mukha nila na parang nakay ng putik. Ang pinaka nagulat ay si Senyutong at ang kanyang asawa, si Susan. Dati, kinukutsa pa nila siya dahil sa pagiging mahirap na bata. Bagamat atubili siyang tinanggap dahil sa sarili niyang lakas, sinong mag-aakala na siya ang may-ari ng Pongjin Building, isa sa mga simbolong gusali sa Badok City. Sa ganitong paraan, sa murang edad, ang halaga ni Lito ay lumampas na sa 100 milyon, na higit pa sa kanyang mga kapantay ng 18 kalye. Gayunpaman, kung hindi sinabi ni Jinbin sa kanila ang tungkol dito, hindi nila malalaman ang tungkol dito. Si Lito na ito ay napakalakas, at ang kanyang karakter ay mababa at mapigil. Sa hinaharap, tiyak na magiging dragon siya at magiging sikat sa buong mundo. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Senyo, nakaramdam ng emosyon. Kabanata 89. Dong. Sa ilalim ng nagulat na mga titig ng mga tao, inintog ni Choros ang kanyang noo sa sahig. President Argel, bulag ako kaya hindi kita nakilala. Mangyaring bigyan mo ako ng pabor. Pang! Bago niya matapos ang kanyang mga salita, pinalayas siya ni Lito sa tindahan. Umalis ka. Ang mga salitang ito lamang ay sapat na para kumulo ang dugo ni Choros. Kung hindi ka umalis, maiiwan din ang mga paa mo. Nang marinig ito, namutla sa takot si Choros. Magmamadali ako ngayon. Gumapang siya habang umiiyak at humahagulgol. Kasabay nito, sa kabilang panig, nais ni Robin na tumakas palayo sa pintuan sa likod. Biglang kumislap ang isang silver light at dumiretso sa tuhod niya. Ah! Sa isang sigaw, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang tuhod at napaluhod siya. Isang hakbang, dalawang hakbang. Dahan daw ang lumapit si Lito. Hindi siya mabilis o mabagal, tulad ng isang mabangis na tigre na papalapit sa kanyang biktima. Siya ay matyaga at puno ng interes, handang lunukan ito anumang oras. Huwag kang lalapit. Si Robin, na nakasuot ng kaakit-akit, ay gulong-gulo na ngayon. Puno ng gulat ang kanyang mukha, at para siyang biktima na naghihintay na mahuli. Sa bahagyang ngiti, kumuha si Lito ng isang karayom na sutla at inilagay ito sa pagitan ng kanyang mga daliri. I've just developed a very interesting poison recently. It can make every inch of the skin of people feel very itchy, as if they were gnawed by 10 of millions of ants. But a minute later, there will be pain as if the skin was punneted and the flesh was punneted.
This pain and the itch are alternating. The feeling must be so very intoxicating. Pagkatapos noon, ipinikit niya ang kanyang mga mata, at isang nakakatusok na lamig ang bumungad sa kanila. Lason, 1,000 tunog pa rin. Pumili ka para sa iyong sarili. Nang marinig ito, ang mga mata ni Robin ay puno ng paghamak. Tumawa siya ng malakas na parang nabaliw. Poison. Do you think you are a miracle doctor? Wag mo akong lokohin. You poor loser, you want me to kowtow to you and be your daydream. Sa kabilang panig, si Jinbin ay nakaramdam ng lamig sa kanyang gulugad nang marinig niya ang mga salita ni Robin. Walang takot talaga ang lokong ito. Ngayon, kahit dito siya mamatay, hindi na ito kakaiba. Sige, kung ayaw mong maniwala, hahayaan kitang maniwala. Gayunpaman, hindi nagalit si Lito. Pinitik niya ang daliri at tumilapon ang mga pilak na karayom. Nang pumasok ang lumilipad na karayom sa kanyang katawan, nagkaroon ng patay na katahimikan. Lahat ay naghihintay ng resulta. 1 segundo, 2 segundo. Hindi nagtagal, lumipas ang 1 minuto. Noong una, medyo kinakabahan pa si Robin, ngunit hindi siya sanay. Nagsimula siyang magmukhang kampante. Tingnan mo, sabi ko sa'yo sinungaling itong taunan. Lason. Haha ikaw lang. Sa kalagitnaan ng kanyang pangungusap, bigla siyang tumigil, at ang ekspresyon ng kanyang mukha ay agad na natigil. Pagkatapos, umalangaw-ngaw ang isang kalunos-lunos na panaghoy sa buong sahig. Ang kulit. Hindi ko kaya. Sa ilalim ng takot na mga mata ng lahat, si Robin ay gamulong sa lupa na parang baliw na pasyente. Habang gamulong-gulong siya sa lupa, mabilis niyang hinawakan ang kanyang katawan. Ang kanyang damit ay punit-punit, at may mga bakas ng dugo sa kanyang balat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang buong katawan ay naputol ng husto, at wala ni isang piraso ng mabuting laman sa kanya. Gayunpaman, ito ay higit pa doon. Makalipas ang 1 minuto, sa wakas ay tumigil ang Katie, na sinundan ng sakit na hanggang buto. Parang may hindi mabilang na bakal na karayom na tumutusok sa kanyang mga buto, o parang may pumutol sa kanyang balat at laman mula sa loob. Patayin mo ako. Please, patayin mo ako. Hindi ko na kaya. Ang kanyang kahabag-habag na kalagayan ay naging sanhi ng pagsabog ng anit ng lahat. Pagkatapos ng 2 beses na pabalik-balik, si Robin ay direktang lumapit sa harap ni Lito at nataman ang kanyang ulo sa sahig. Dong! Sa mahinang tunog, tumalsik ang dugo. Kuya Lito! Tiyo Lito! Nagkamali ako. Hindi ko man lang ginalang ang girlfriend mo. Ako ang naninira sa iyo. I'll kowtow 100 times for you. No. 8,000 kowtows. 10,000 kowtows. Give me the antidote. Nakayuko siya habang umiiyak. Sa isang kisap mata, duguan na ang kanyang noo, at bahagyang nakalabas ang kanyang mga buto. Sa sandaling ito, biglang naliwanagan ang mga nanunood. Lahat ay tumingin kay Robin na may matinding paghamak sa kanilang mga mata. Ano ito, paninira talaga. Masyadong malazwa. Tama. Muntik na tayong magkamali sa isang mabuting tao. We should beat this kind of person to death. Sunod-sunod na tumayo ang mga sumpa, puno ng hinanakit. Ibinaba ni Lito ang kanyang mga labi at walang pakialam na tinitigan si Robin, na nakahandusay sa sahig. Sabi niya sa malamig na boses, naluluha ka pagkatapos mong makita ang kabaong. Huli na. Pagkatapos, sinabi niya kay Ruiz, bantayan mo siya. Huwag titigil hanggat hindi siya sumuko ng 1,000 beses. Kung hindi, patayin mo siya. Oo, Ginoo. Sagot ni Ruiz na may masamang tingin. Pagkatapos, lumakad si Lito sa harapan ng 3 ng pamilya ni Jingjing. Sa sobrang takot ni na Alex at Lenny ay hindi sila makatayo. Sa sandaling ito, paulit-ulit silang umatras. Tumingin si Alex kay Senyo na may nagmamakaawa na mukha. Matandang tong, sabihin mo sa kanya dali. Kasalanan ni Robin ang lahat. Wala kaming kasalanan. Pinandilatan siya ni Senyo, hindi man lang siya pinansin. Ngumisi naman si Lito, puno ng panunuya ang mukha. Innocently innocent. Hindi mas mababa ang buntot mo sa dati. Mr. Zing. Tumingin si Lito kay Jinbin at itinuro si Alex at ang kanyang asawa. Tingnan kung ano ang ginagawa ng 2 taong ito. Walang problema, Mr. Argel. Hindi nang ahas si Jinbin na magpabeya at agad na inutusan si Ruiz na gawin ito. Kumuha ng larawan si Ruiz, at wala pang 2 minuto, dumating siya para magulat, nagbukas sila ng pabrika ng damit sa Badok City. Tumanggaw si Lito, at nanlamig ang kanyang mga mata. Bago mag 12 o'clock ngayong gabi, gagawin kong guho itong pabrika ng damit. Mabilis na komendat si Jinbin kay Ruiz. Pinagdikit ni Ruiz ang kanyang mga paa at sabay na sinabing, oo, gagawin ko kaagad. Flop.
Nang marinig ito, nanlambot ang mga tuhod ni na Alex at Lenny at diretso silang lumuhod. Puno ng pagsisisi ang kanilang mga mata. Bastos! Anong karapatan mong gawin ta? Sa isang tabi, biglang sumugod si Jingjing na parang tuso. Itinaas niya ang kanyang kamay at akmang sasampalin si Lito. Hindi man lang nag-abalang tingnan siya ni Lito. Sinipa niya siya. I once told myself that women are vulnerable. Don't kill women. But like you seems not have to live in this world. Malamig at mapanganib ang tono ni Lito habang hakbang-hakbang na naglalakad patungo sa kanya. Ouch! Sobrang sakit. Nang makilala niya ang malamig na mga mata ni Lito, sa isang iglap, naramdaman ni Jingjing na parang namatay siya minsan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya magawang magmura. Nakatitig lang siya kay Lito. Lito! Sa oras na ito, lumapit si Fe at tumingin kay Jingjing. Kinagat ang kanyang basa at matambok na ibabang labi, bumulong si Fe, siya ba ay? Mamamatay na ba? So soft-hearted ka ba? Itinaas ni Lito ang kanyang kilay at tumingin sa kanya na may nagbabagang mga mata. Kabanata 10. I'm sorry. Ibinaba ni Fe ang kanyang mahaba at nakataas na pilikmata at sinabing may kaunting hinaing, kahit na galit ako sa kanya, kilala ko siya mula pa noong bata ako. Hindi ko kayang panoorin siya ng aking sariling mga mata na binugbog hanggang mamatay. Sa pagtingin sa magandang mukha sa kanyang harapan, si Lito ay natahimik sandali at bumantong hininga. Dahil gusto mo na siyang bitawan, gagawin ko ang sinabi mo. Nang marinig ito, agad nang umiti si Fe. Talaga. Ang galing mo. Salamat. Kilalang-kilala niya si Lito. Ayon sa kanyang karakter, kung hindi siya humingi ng awa, sa sinabi ni Jingjing, kahit hindi siya mamatay, siya ay kalahating patay. Siya ay natuwa at tumatalon. Marahil ay dahil sa sobrang saya niya kaya nakalimutan niya ang tungkol sa pag-ibig. Hindi niya namamalayan na lumapit siya kay Lito at hinalikan siya sa mukha. Ang kanyang malambot at mamasamasang labi ay tila may magic power na naging sanhi ng pag-float ng puso ni Lito sa isang iglap. Ubo, ubo, ubo. Nang makita ito, si Senyo, na nakatayo sa gilid, ay nabulunan at patuloy na umuubo. Para naman kay Susan, tumingin siya sa kanila ng buong pagmamahal at ngumisi mula tenga hanggang tenga. Sinabi niya kay Senyo, nako, tingnan mo kung gaano sila kamahal. Hindi ko akalain na may tao pala talaga sa mundo na kayang magpasuko sa ating babae. Si Fe, na nakalimot sa kanyang damdamin, ay biglang napagtanto kung ano ang kanyang ginawa. Agad namang nag-init ang manti niyang mukha at tinakpan niya ng mga kamay ang pisngi sa hiya at galit. Wala siyang ibang hinangad kundi ang humanap ng butas na mapagtataguan. Sa isang tabi, si Jingjing ay malapit ng makahinga ng maluwag, ngunit ang hindi inaasahang mga salita ni Lito ay nagparamdam sa kanya na para siyang nasa isang ice cellar muli. Okay lang na bitawan ka, pero maiiwasan mo ang kamatayan, pero hindi ka makakatakas sa kamatayan. Bibigyan kita ng malaking regalo. Pagkatapos nito, isang pilak na karayom na may espesyal na lason ang lumipad mula sa kanyang kamay. Sa sumunod na segundo, takot na takot ang lahat kay Jingjing. Oh my God, multo. Masyadong pangit. Mayroon ding isang bata na sa sobrang takot ay umiyak. Umakyat si Jingjing sa harap ng salamin at tiningnan ito. Ah, hindi. Hindi ko mukha yan. Sa salamin, tumalon ang lahat ng asul na ugat sa kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Namilipit sila na parang mga bundok, at ang kanyang mga mata at bibig ay baluktot dahil sa kanyang mga kalamnan. Siya ay isang tunay na halimaw. Binaliktad niya ang salamin at sumigaw. She tried her best to scratch her face at gustong mapunit ang mukha niya. Lito. Fe. Hindi ko kayo pakakawalan. Habang umaalingaw-ngaw ang kahabag-habag, namamanhid ng anit na hiyawan, sina Lito, Fe, at ang dalawa pang iba ay tumangala sa karamihan, pagkatapos ay umalis na may kisap mata ng kanilang mga manggas. See you off, Mr. Argel. Sa kanyang likuran, ang 50 sundalo ng Zing family ay sabay-sabay na umungal, at ang kanilang momentum ay yumanig sa buong Pongjin Building. Sa isang bahay sa timog ng Badok City. Mapahamak. Dapat mamatay ang Lito na iyon. Lumalabas ang mga asul na ugat sa noo ni Waraywo, at binasag niya ang mesa gamit ang kanyang mga kamao. Namamaga pa rin ang kalahati ng mukha niya. Ang kanyang mga ngipin ay na-knockout ni Lito, kaya hindi siya makapagsalita ng malinaw at ang kanyang laway ay lumilipad kung saan-saan. Sa tabi niya ay nakatayo ang isang binata na 27 o 28 taong gulang. Nakasuot siya ng light blue na martial arts suit na may mapang asar na ngiti sa kanyang malamig na mukha. Kuya Wo, huwag kang mag-alala. Isang batang lalaki lang ang kayang durugan ka hanggang mamatay gamit ang isang kamay. Hindi na kailangang magalit. Gayunpaman, may isang flash ng pag-aalinlangan sa mukha ni Waray.
Pero pinatay niya si Uncle Gulayat. Dapat mong malaman na si Uncle Gulayat ay mas makapangyarihang master sa larangan ng martial arts. Tiyak na hindi simple ang lalaking iyon. Haha, malamang na overestimated mo siya. Ako, si Tokang Maliman, ay nakabiyahe na sa maraming lugar. Wala pa akong nakitang kahit sino na wala pang 20 taong gulang na maaaring umabot sa antas ng isang master. Bahagyang ngumiti ang binata na nagngangalang Tokang. Ayon sa sinabi mo, nagkataon lang na nasa kanya ang magic fire at ang kakaibang punyal na iyon. Kumbinsido si Waray. Tama ka. Kung gusto mo siyang patayin, kailangan mo munang agawin ang punyal. Speaking of this, baka sa mga mata niya ang panlalamig. Itinaas niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Tokang. Agad na naunawaan ng dalawa na pareho ang iniisip nila. Ang tatlong magkakasama na tong ay nagdala sa akin ng kahihiyan. Kinuha nila sila bilang mga hostage at pinilit si Lito na ibigay ang punyal. Sa puntong ito, biglang napaangat ang bibig ni Waray sa isang malaswang arko. Kapag napatay ko ang maliit na bastos na si Lito, ang maliit na asong iyon na si Fe ay magiging laruan ko. Hindi sapat iyon. Malamig na ngumiti si Tokang. May trumpo pa kami. Ayon sa balita, darating siya mamayang gabi. As long as willing siyang kumilos at punatin ang lalaking iyon, isang pirasong cake lang. Ang galing. Nang marinig ito, puno ng pananabik ang mukha ni Waray. Pinalakpakan niya ang kanyang mga kamay at sinabing, Brother Maliman, kung magtagumpay ang bagay na ito, tiyak na susuportahan ka ng aming pamilyang Wu at tutulungan kang magmana ng negosyo ng pamilya Maliman. Ang kanyang mga salita ay tumama sa ulo ni Tokang. Iniangat niya ang kanyang mga kamay paarap at nakangiting sinabi, kung gayon, guguluhin kita, Kuya Wu. Gabi. Sa isang malawak na highway sa suburb ng Badok City. Isang matangkad at payat na figure ang naglalakad mag-isa. Ang maliwanag na buwan ay nakasabit sa kalangitan, na nagpakalat sa libu-libong puting ulap. Sa malamig at mapanglo na kapaligiran, para siyang nag-iisang lobo na naglalakad sa walang hangganan. Buho! Isang nakaistilong pulang lockery car ang umungal. Nang makita nito ang malungkot na figure sa harapan nito, baliw nitong pinindot ang busina. Mapahamak, saan nanggaling ang tanggang ito? Bakit sa tingin mo ito ay isang pedestrian street sa kalagitnaan ng gabi? Sa loob ng sasakyan, may kabuoang 4 na kabataan, 2 lalaki at 2 babae. Nakabihis na silang lahat at mukhang mayaman. Isang binata ang nagmamaneho. Sa oras na ito, ang kotse ay hindi hihigit sa 50 metro ang layo mula sa taong iyon. Ang isa pang batang lalaki sa passenger seat ay bumaba sa bintana at sumigaw sa harapan, Bastos, umalis ka nga, lolo, kung hindi, babanggain kita ng kotse. Ang 2 babae sa backseat ay nagunat ng leeg at tumingin sa kanya. Naiinis na sabi nila, tingnan mo ang lalaking iyon. Baka pulubi. Tama. Kahit tamaan mo talaga ang sarili niya, walang titingin. Sa ganitong paraan, 20 metro na ang distansya sa pagitan ng sasakyan at ng lalaki. Palakas na ng palakas ang ugong ng sasakyan, at pilit na pinipindot ang busina, ngunit tila walang narinig ang lalaki. Panay ang takbo niya at lumakad ng mag-isa. Para talagang baliw siya. Nagkibit-balikat ang batang nasa passenger seat. Galit na ang batang nagmamaneho ng sasakyan. This fool is courting death. It's not my fault. Pagkatapos noon, inapakan niya ang accelerator at lumipad patungo sa lalaki. Gayunpaman, nang malapit na ang kotse sa lalaki, biglang tumalikod ang lalaki at gumawa ng isang kilos na ikinagulat ng mga tao sa kotse. Inabot niya ang kamay niya at idiniin ito sa harap ng sasakyan. Hindi ba't nililigawan niya si kamatayan? Nakaramdam ng katawa-tawa ang 4 na lalaki at babae sa kotse. Hindi narinig ang pagharang ng sasakyan sa mga tao. Gayunpaman. Pang! Sa isang malakas na kalabog, biglang huminto ang harapan ng sasakyan. Dahil sa impact ng bilis, itinaas ng mataas ang likurang bahagi ng sasakyan, at pagkatapos ay bumagsak ito sa lupa ng may putok. Ang lalaki at babae sa karwahe ay natakot na sa mga sandaling ito, at ang mga mata ng lahat ay tila nakakita ng isang buhay na multo. Ito ay isang high-speed na kotse. Sapat na ang impact para matamba ang isang tao 12-dosenang metro ang layo, ngunit pinigilan ito ng taong ito gamit ang kanyang mga kamay. Ang pinaka nakakagulat ay ang taong ito ay talagang may kapansanan. Isa lang ang braso niya, at ang kaliwang manggas ay walang laman, umiindayog sa hangin. Ang nag-iisang malalobo na lalaki ay hindi gumagalaw ang kanyang mga paa, at ang kanyang mga kamay ay nakadiin pa rin sa harap ng kotse. Sa ilalim ng palad niya, may malaking dent sa matigas na metal ng sasakyan. Magulo ang buhok niya, at bigla niyang inangat ang ulo.
Sa kanyang bahagyang madilim at manipis na mukha, ang kanyang bahagyang singkit na mga mata ay nagniningning sa walang katulad na malamig na liwanag. Matapos tanggayan ng titig na ito, ang apat na tao sa kotse ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugod. Big. Kuya, nagbibiro lang kami. Mauna na kayo, mauna kayo. Sa driver's seat, natakot na ang mayabang na anak ng isang mayamang pamilya na pawisan ng malamig. Gayunpaman, walang ekspresyon ang mukha ng lalaking gulanit. Maya-maya, bigla siyang ngumisi, nagpakita ang isang bibig ng mapuputing ngipin, at dahan-daang naglabas ng ilang salita. Mamamatay ang sinumang gustong pumatay sa akin. Boom! Isang malakas na kalabog ang yumanig sa kalangitan. Sa highway sa labas ng suburbs, walang tao. Mayroon lamang isang payat na lalaki, tulad ng nag-iisang lobo, na mabagal na naglalakad patungo sa direksyon ng Badok City. Sa field na 100 metro ang layo, isang sirang pulang lock carry car ang gamulong, na nagbuga ng itim na usok.